Kaligtasan sa ilalim ng silong ng ating kalangitan? Nasaan ka ba ngayon, kapanalig? Nasa trabaho ba? Nasa biyahe? Nasa ibang bansa ba? O nasa peligro? Ngayon, kapanalig, bago ka lumabas ng iyong bahay ay ito ang iyong sasambitin. Nang sa gayon ay maligtas ka sa lahat ng masamang tangka at kapahamakan. Ito ang channel ng Babaylan EJ, ang faith healer ng Negros Occidental. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na. Nang sa gayon ay palagi kang updated sa ating mga bagong i-upload na video. Nga pala mga kapanalig, bago natin ipagpatuloy ang video na ito o ang ating talakayan, ay mag-disclaimer muna tayo nang sa gayon ay hindi ma-mute ang ating video sa Curtain Country. Disclaimer: ang video na inyong mapapanood ay mga patungkol sa aklat ng lihim na karunungan at mga panggagamutan. Kadalasan nababanggit ang mga buhay na salita na epektibong nagpapagaling ng mga karamdaman at mga pangpatay sa mga manggugulang. Hindi kami kumukontra sa mga relihiyon. Nais lamang namin ibahagi ang aming kaalaman patungkol sa spiritual na pamamaraan. No hate mga kapanalig, just love. Ayan, dahil natapos na natin ang ating disclaimer, ay nais ko munang magkwento sa inyo mga kapanalig. No? Kung wala ka sa bahay nyo ngayon, o di kaya nasa trabaho ka, o di kaya nasa malayo, nasa biyahe, di kaya nasa ibang bansa, na-experience mo na ba na nalagay sa alanganin ng iyong sitwasyon o ang iyong buhay? So, kapanalig, alam kong kailangan mo ang orasyon na ito o ang dasal patungkol sa kaligtasan sa ilalim ng silong ng ating kalangitan. Kung nais mong kapanalig na hindi ka mapahamak o anumang uri ng tangka na maaring ikakitil ng iyong buhay, ay ililihis ng dasal na ito. Maniwala ka't sa hindi, kapanalig, ito ay subok na at kadalasan itong ginagamit ng mga nagagamot. So, dahil nandito na tayo sa part na ito mga kapanalig, ay hindi na natin patatagalin ang video na ito. Okay? Bago ko ibigay ang orasyon o ang dasal na pangkaligtasan mga kapanalig, ay gusto kong ipabot sa iyo na panoorin mong video na ito hanggang sa dulo dahil marami kang mapupulot na aral, hindi lang sa lihim na karunungan, lalo na syempre sa banal na kasulatan ng Biblia. Tuwing katapusan ng video natin ay meron akong pinapayo. At ang topic natin doon sa dulo ng video kapanalig ay mahalaga nga ba ang kamatayan mo sa Diyos o hindi? At pagkatapos mo salin ang orasyon o dasal na ito kapanalig, ay iihip mo ito sa iyong dibdib at buong katawan. Nang sa gayon ay balutin ka ng pangkaligtasan o sinag sa iyong buong katawan. Nang sa gayon ay maligtas ka sa lahat ng kapahamakan. Ngayon, ano pa inaantay natin? Tara, simulan na natin ito. Pakinggan mo ng maigi at unawain ng mabuti kapanalig nang sa gayon hindi ka malito sa ating ibabahagi. Ja, Uha, Aha, Ha, Itior, Johauk, Aba, Hikaak, Okhok, Alihok, Amang Hukaram, Asirikam, Hirong, Aviresyum, Hikanam, Esmarael, Tunik, Igsak, Uja Irix Berbantim, Kuak Tarik Somberbantim, Unibirom Bebirom, Berbum, or Berex Berbum. Ayan! Pagkatapos mong usalin ang orasyong ito kapanalig, uulitin ko, iihip mo ito sa iyong buong katawan bago ka lumabas ng iyong tahanan. Kung natatandaan pa ninyo kapanalig, ang aking sinabi kanina bago natin ibahagi ang orasyong ito, na meron akong ipaparinig sa inyo kung gaano ba kahalaga ang kamatayan ng mga banal at kung gaano ba hindi kahalaga ang kamatayan ng makasalanan. Kaya pakinggan ito mga kapanaliga at napakagandang mensahe ito para sa inyo. Ito ay nagmula mismo kay Brother Eli Soriano, galing mismo sa banal na kasulatan ng Biblia. Yung dalawang klase ang kamatayan ng tao. Isang kamatayan na
mahalaga sa Diyos. Isang kamatayan na walang kaluguran ang Diyos. Basahin natin ang awit 116:15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yung palang mga taong banal sa Diyos, mahalaga sa Diyos yung kamatayan nun. Pero meron namang mga taong pag namatay, hindi natutuwa ang Diyos. Basahin natin ang 33:11 ng Ezekiel. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi Wala ang masama. wika akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Pero pag matuwid ang namamatay, nasasayahan pa ang Diyos. Kasi naililigtas niya na yung matuwid sa hirap, na pagpapahinga niya na. Kaya pagka namatay ang isang tao, pagka matuwid, ibig sabihin pinagpapahinga na siya ng Panginoon. Basahin natin yung 14 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang isang paraan kaya kinukuha ng Diyos ang tao na mamatay dahil para magpahinga na sila sa kanilang gawa. Kaya iyon dapat nating ihanda ang ating sarili pagdating doon sa mga panahon na meron ng sakit na ikamamatay ang isang matanda na, maaaring yun na ang paraan para kuhanin siya ng Diyos. Kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. 8:8 ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang pumigil ng Espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Wala nang kapangyarihan ang tao sa kaarawan ng kamatayan. Mismong yung taong mamamatay, wala na siyang magagawa. Kasi yung kamatayan, takda ng Diyos yun. 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda ng Diyos yun, palatandaan yun na maghuhukom ang Diyos, hindi tayo makakatakas. Gaya ng hindi natin matatakasan ng kamatayan, hindi rin natin matatakasan ang paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat na tayong maglingkod sa Diyos, sumunod, bago tayo mamatay. Dahil sa ayaw natin sa gusto, dadating din tayo doon. Kahit bata na mamatay. Kahit hindi pa ipinanganganak na mamatay na sa tiyan. Matanda na mamatay. Malakas na mamatay. May kapangyarihan, presidente na mamatay. Takda kasi ng Diyos yun. Para tayo magtiwala na makapangyarihan ng Diyos na hindi natin siya pwedeng labanan. Basahin natin ang 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya walang pwedeng makaligtas sa kamay ng Diyos. Ang magagawa mo lang manalangin sa Diyos. Pagka kinaawaan siya ng Diyos at hindi pa talagang nakatakda, gagaling yung kahit mabigat ang sakit. Pero pag nakatakda na siya, kahit ano naman ang gawin mo, kahit umanib ka pa sa totoong relihiyon, hindi mo na mapipigil yun. Napaisip lang ako mga kapanalig kamusta ka ba dyan ngayon? Okay ka lang ba? Marami bang problema na iniisip? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Sa pagtatapos ng ating video na ito mga kapanalig ay nais ko lamang humiling sa inyo ng isang like, share at subscribe
dito sa video na ito at sa ating YouTube channel na sa gayon ay madagdagan ang ating mga supporters at mga taga-subaybay. Nais ko lang magpasalamat sa inyo mga kapanalig maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting YouTube channel ng Babaylan EJ Faith Healer. Kaya natutuwa ako at masaya akong napapasaya ko kayo. Okay, hanggang dito na lamang tayo mga kapanalig That's all. Thank you. Sa susunod muli mga kapanalig, walang bibitiw. Kapit lang.